So, kagaya ng naikwento ko sa'yo sa simula pa lang, lumaki ako na hindi kilala ang totoong tatay. At dahil dito, lumaki ako na puno at napakaraming insecurities at walang malinaw na direksyon. Hindi ko alam ang purpose ng buhay ko, kaya napakarami kong maling desisyon na nagawa. Isa sa mga maling desisyon ko na yun ay ang pagtakbo ko palayo kay God dahil sa mga maling pagkakakilala ko sa Kanya. Pero alam mo, hindi ako natagpuan ni Jesus sa loob ng simbahan. Hindi niya ako nakita na perpekto, na may maayos na buhay o nagbabasa ng Bible at sinusubukang maging banal. Natagpuan niya ako sa isang malalim na hukay, wounded, depressed, near death at punong-puno ng despair. Yung akala ko, kailangan ko munang magpakabanal, maging perfect sa paningin ng Diyos, kompleto ang simba, mabuti, mabait at walang bahid ng karumihan. Buong buhay ko, tumatakbo ako palayo dahil akala ko ang pinapaboran lang ng Diyos ay yung mga tao na banal at malinis. Akala ko yung mga taong aral sa Bible, magaling mag-memorize ng mga verses, magaling magdasal, at lalo na yung mga workers or staff sa simbahan, sila lang yung favorite ng Diyos. Pero isang malaking akala lang pala yun. May isang kwento sa Bible na I suggest basahin mo. It's from John chapter 3 at 4. Napakaganda ng kwento na to na magbabago ng pananaw mo tungkol sa puso ni Jesus. Makikita mo dito na hindi niya hinahanap ang mga perpekto, kundi yung mga taong handang lumapit sa Kanya, kahit sino ka pa. Nangyari ito during Jesus' ministry here on earth. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa niyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Tanong naman ni Nicodemo, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito manggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na to. So ito ang glimpse ng kanilang pag-uusap. At gusto kong mag-focus ka sa mga details na mababasa natin. Si Nicodemus ay isang high-ranking Pharisee at gabi siyang pumunta kay Jesus in secret dahil noong mga panahon na yun, si Jesus ay mainit sa mga mata ng kanilang council. Bakit? Dahil sa inggit nila sa mga milagro na ginagawa ni Jesus at sa patuloy na pagdami ng kanyang mga followers. Ngayon, sa kabila ng lahat ng nakita na Nicodemus na ginawa ni Jesus, tinatawag pa rin niya siyang rabbi or teacher. Marami siyang tanong at mapapansin natin sa opening question niya. Sinabi niya na, Rabbi, nalalaman po namin. We know. Kung hawak mo ang Bible mo, gusto kong i-bookmark mo ang page na ito o isulat mo ito at balikan mo itong verse na ito maya-maya lang. Napaka-importante ng part na to dahil ipinapakita dito ang state of mind ni Nicodemus at kung paano siya lumapit kay Jesus. Dala ang kanyang mga tanong at pag-aalinlangan. Ngayon, let's move sa next chapter pagkatapos ng mga nangyari sa Jerusalem at Judea. Sa sunod na chapter, it's John 4. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik siya sa Galilea. Pero kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari ba akong makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritan naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Side note lang, sa mga panahong ito, hindi maganda ang relasyon ng mga Hudyo at mga Samaritans. Matagal na silang may magkasalungat na paniniwala at may malalim na alitan. Kaya bihira at halos imposible na makipag-usap ang isang Hudyo tulad ni Jesus
Jesus sa mga Samaritan, lalo na't may kasaysayan at tensyon talaga at pagkakaiba sa kanilang mga pananampalataya at pagsasamba. Ngayon, pagpatuloy natin. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng tubig, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balon na ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ako ninyo na tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat 5 ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta. Dito sa bundok na ito sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misaya at ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa aming lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila na makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? By reading this story, did the Word of God somehow speak to you? Gusto kong mag-focus tayo sa contrast and comparison kung paano nakipag-usap si Jesus sa dalawang taong to. Ang isa, isang religious person na maraming alam, compare sa isang sinner na hindi ganun kaalam sa religion. In fact, kung pagbabasehan natin ang law of Moses, she is considered a sinner. Remember Nicodemus? Siya, isang religious leader na nahihiya na makita siyang kasama si Jesus dahil sa kanyang public standing. Sa kabilang banda, yung babae naman, ashamed sa kanyang mga kasalanan. Kaya tanghali siya pumupunta sa balon para walang makakita sa kanya. Magkaiba, di ba? Si Nicodemus, kahit nakita niya na si Jesus gumagawa ng mga milagro, hindi niya tinawag si Jesus bilang Lord or Savior. Tinawag niya siyang Rabbi or Teacher. Kapag lumapit ka kay Jesus na mapagmataas, na iniisip mo na marami ka ng alam, tulad ng ginawa ni Nicodemus, hindi mo siya lubos makikilala. Example nito ay kung may isang tao nag-share sa'yo tungkol kay Jesus at dahil sa lumaki ka sa isang Christian or from a religious family, iniisip mo na, alam ko na yan, kilala ko na si Jesus. Tingnan mo ang naging sagot ni Jesus kay Nicodemus. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawaan ng mga bagay na ito. This response shows us na kahit yung mga nag-aakala na alam na nila ang lahat, pwedeng hindi pa rin nila makita ang pinaka-point. Jesus is looking for those who come to Him with humility and openness, not with pride and thinking na they already know everything. If we are not humble enough when we come to Jesus, He Himself will humble us. Now, let's look at how Jesus spoke with the Samaritan woman, a known sinner. At first, tinawag niya si Jesus na Sir, but napakabilis ng progression ng kanyang pagkakakilala kay Jesus. From Sir, she began to recognize Him as a prophet, and eventually, he acknowledged Him as the Messiah. On the other hand, the religious leader who came to Jesus with a prideful heart, thinking he knew so much, was given a clear instruction. Jesus demanded that he must be born again to see and inherit the kingdom of God. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng
Diyos. John 3 chapter 3. Now, while Nicodemus was met with a challenge or a command, the Samaritan woman, despite sa kanyang status as a sinner, was given freely the living water that never runs dry. And here's the amazing part. Throughout the Bible, siya lang ang natatanging tao kung saan Jesus openly revealed himself as the Messiah. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. John 4 verse 26. This story highlights a powerful truth. When we are too focused on what we can give to God, we forgot that He is a God who can give far beyond what we could ever offer. And because of that mentality, we often shun what God wants to give to us. You see, religiosity can blind us. You may know a lot about the Bible but still miss the heart of the author. It's not about how much you know or how much you think you can do for God. It's about humbling yourself and receiving what He really offers.